Minsan, f of x, function yan, is equal to x squared minus 6x plus 4. O, since ano yan, ganito, quadratic term yan, or standard form of quadratic term, makuha natin yung h and k natin. May formula lang naman yan, para lang ma-memorize siya. So, ang h natin, para makuha ng ang vertex form, may formula for the h and k natin. So, h equal to negative b over 2a. O, solve lang. So, at ang a natin, ganito. A natin is 1, B natin is negative 6, ang C natin is 4. Substitute lang. Napakadali, di ba? Pag nag-engineering ka, need lang talaga magaling sa math. Hindi. Yung gusto matuto ng math, kapag pumasok sa engineering, halimbawa, ayaw mo na math pero mag-engineering ka, so need lang talaga pag-aralan ng math. Basta may matuto. Yun. Pag accountancy ka, magaling ka sa math, hindi naman kailangan magaling sa math. Yung gusto lang matuto. Like me, hindi naman ako magaling sa math nung high school, yun, natutunan naman po ako. So, since para sila negative, positive yan, or 6 na lang. And ang sagot dito is 3. Ito yung h natin, so 3, tapos ang k natin sa PQ lang. 4ac minus b squared over 4a. 1. Simplify, di 16 niya. 16, wait lang. 36. Ala ka, 26 yan. 20, negative 20. Kasi 36 minus 16 is 20. Over 4, sagot niyan will be the negative 5. Ang gay natin. Sandit lang. So, negative 5 nito. Yan. Nag-senior high ka rin ba? Hindi po. Japanese name, all curriculum po. All curriculum na po ako na nag-high school. Ano na ako, direct college na po ako. Hindi po kasi ako nag-senior high school. Nag-graduate ako ng high school, all curriculum po. 2011 din ako graduate ng high school. All curriculum pa. And nag-enroll ako ng college, mga 2018 po. Direct yung college na po ako. So, tignan natin. Okay na. So, that's it. Ito yung h and k natin. Kasi hindi naman magkasya. Since ito, ang behavior ng opening natin is upward kasi positive sign siya. Tapos nun yung axis of symmetry natin o AS na lang is the 3. X equal to 3. Ano pa ba? Wala na ba? Yung y-intercept. Madali lang to. Y-intercept. Ang sagot natin sa y-intercept, let x equal to 0. Substitute nito, ay yung sagot niya, ito pa rin. So, order for 0 and 4. Yun lang. Science high? Hindi. Hindi, akala ko senior high school. Hindi ako nag-science high. Nag-aaral kasi ako ng high school. Public school lang, yun lang. Matatalino kasi mga science high eh. Yun lang yung mga matatalino lang doon. Ayan na yung y-intercept natin. Kailangan yung y-intercept, constant lang ha. Ito yung constant. Tapos yung reflection, point. Ano yung reflection point natin? Tapos hindi magkasya sa board. Ang reflection point natin, let's say 0 plus xr over 2. Yung axis of symmetry natin, which is the 3. Cross multiply, ilan?
XR is equal to 2 times 3 is 6. Ito na yon. So, ordered per 6 and 4. Ang reflection point. Kasi, magre-reflect ng mga ito, magkamukha lang siya. Yes po, parabola ang atake me. Yes po, Japanese name. Mamaya na lang po magparabola. Since ito na yung diretso parabola naman na tayo. Okay? May technique lang naman dito eh. Sige, screenshot mo na screenshot. Try mo na ako saging. Okay na, bababurahin ko na to ha. Okay na to yung HNK natin. O, sige, mag-drop na tayo for the equation na yan. Sunod nun, kung ayaw mo ng ganito, allergic po kayo sa standard form, mag-vertex form ka na para mas mapapadali ang pag-interchange ng vertex point natin. Madali lang naman yun eh. Okay, pag-graph, so yung pinakamataas is 6 na lang. Gawin natin 10. Desmos calculator sa cellphone nyo daw nyo i-try nyo i-download. Tapos pindutin mo lang makikita mo may graph naman yan. And since upward yan, pag ganun. So, 6 yan. So, 1, 2. Okay na. Okay. Thank you sa pag-follow Japanese name. Atake naman ang parabola. Unahin natin yung vertex. Ito vertex Ordered per 3. X-axis ito x-axis. Ito x-axis, ito yung y-axis. Ordered per 3. Since positive yan, start for the origin. Move mo siya na 3 beses papunta sa kanan kasi positive. 1, 2, 3. Kapag yung y-axis pataas or pataas or pababa is depends po sa sign. Depende. So, nandito ka, mag-step ka pa ng pababa kasi negative. So, 1, 2, 3, 4, 5. Or kaya madaling makita sa mga mata nyo, at i-align mo na lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan, right here. So, yung vertex natin. So, upward yan. O, pair natin yung y-intercept and reflection point. So, dito 0, 1, 2, 3, 4. Ito, para magkamukha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan. Ito, para magkamukha nito eh. Yan. O, diba? Axis of symmetry natin, which the x equal to 3. Right here. 17% na ako. Yan. So, upward yan. Ito na yan. Sagot natin. Okay na. Let's see. Oo nga eh. Nakakamiss mag-aral. Ganun pa rin. Nakakamiss talaga mag-aral. Yes po. Mahirap maging student eh. Kasi magpupuyat ka. Lalo na sa college. Magpupuyat ka pa rin. Mas gusto ko na sa college yung tumambay sa com shop. De, charot. Napaka-bad mo naman, Mary Ann. Charot lang sa computer shop. Nagko-computer shop ako kapag may time na pagawa sa akin ng research or yung assignment. Ang totoong tambayan namin na nag-college ako sa 7-Eleven. Sayang lang yung pamasahe. Mima, kumusta ang let? Hindi kasi ako pwede mag-masteral ka. Hindi. Hindi kasi ako teacher. Hindi naman ako nagtapos. Accountancy lang po ako. Hanggang second year lang. Nag-master ka pala. Japanese na. Palapakan natin. Ay, sir. Doon na pala. Nag-aaral pala siya. Nag-master ka. Ano po yung course niya? Japanese name. Hello po, sir. Nag-master pala siya. Math major ka for Japanese name. Hello po, sir.
Okay na tayo sa graph ha. Papatungan muna tayo sa vertex form. Meron mahirap yun ha. Kailangan sundin natin yung nakaproseso. Nabagay ka sa BSN. Hello po sir. Ay po sir. Kapatid. Bagay nga po mag-BS Math. Iniisip ko lang sir, ano yung kapakanan ng pagiging pagtuturo sa yung maging guro, mahirap po siya. Nakakapagod. Gets na daw kay Rix Archive. Hi Rix Archive! Up ka na dito. Halika na. Hindi, charot lang. May nagtatrabaho yata si Rix Archive. Yes. Sir, mahina po ako sa physics. So, totoo lang. Pero nagbat lang ako. Chemistry, parang medyo nahihirapan ako, sir. Japanese name. Di biro ang pag-aaral chemistry, ha? Nung nag-high school. Okay. Sa physics, mahina ako. Marunong naman ako, pero hindi ako magaling. Ay, hindi ko bet ang physics. Okay na tayo dito, ha? Babarahin na natin to. Ma'am, ayaw ko ng ganyan. Ayaw mo ng ganito. Huwag kang mag-alala, mag-vertex form muna tayo. So, sa vertex form ganito. Una, ganun pa rin ang equation. Una, groupings muna tayo. Groupings. Pangalawa, ganito. Copy nito. Parang ano siya? Parang siyang completing the square. Ang gagawin natin, i-add natin yung b over 2 times squared. Huwag kayo titingin dito mali. Marami nagkakamali. So, dito kayo titingin. Ano yung b squared natin? Ito, negative 6. Negative 6, ha? So, negative 6 over 2 times squared. Ilan? Negative 3 squared. Ilan? Ay, nasa 9. Positive 9, ha? Kasi magdudugtong tayo. So, positive 9 plus 4 subtract. Ang subtract natin is A times the quantity of yung B squared. B over 2 squared. Yung sinagot natin. Ano ba yung A natin? Eto. Yun na, or nasa labas na lang. Ito yung nasa labas. Which is the 1 times 9 is 9. O 9. Subtract since wala siyang negative, minus 9. Kasi subtract negative 9. Okay? O ilan? Since factorable to, si Sir Archive, tips po magaling, parang gumaling sa math. Practice correctly makes perfect lang po at aralin po yung mga concept at principle para gumaling ka sa math. At manood ng mga YouTube ng mga Tagalog sa math para mas maintindihan. Yun lang. Practice correctly makes perfect. Kasi lahat naman ng mga equation nagkakamali nga lang tumama na equation natin. Paano kung purpose square trinomial? Easy math, wait lang po. Purpose square trinomial, parang ganito. Kunwari ito blanco. Easy math. Kalahati sa negative 6 is negative 3 times square ito. Like, purpose square trinomial ang tawag doon, easy math. Ganun lang. Since factorable to, negative 3 times negative 3 is positive 9. Negative 3 minus negative 3 is 6x. Tama. Ito, negative 5. Pag ito, kunwari, x squared minus 6x plus blank, kalahati ng b squared natin. B, which is the negative 6, is the negative 3. Times squared is 9. Ito yung purpose square trinomial dyan. Kaya siya tinatawag ng purpose square. Kasi yung constant, naka-purpose square po to. Tapos, trinomial means 3 terms. Tapos, purpose square, kasi, yung pinakadulo, yung dulo is the perfect square. Okay? Since pares na ng x minus 3, magiging tag-dalawa na to. Mag-expand pa siya. So, mag-expand. Mag-factorable ka pa. So, magiging ano na siya, x minus 3 squared
minus 5. Ito yung magiging sagot natin. Di ba f of x yan, gawin natin y. Ito yung ano natin, sagot natin. Pag vertex yan, halos parehas lang naman. Magiging negative 3 yan, ha? So, negative 3 yan, di ba? Magiging 3 na lang. Tapos, copy yung y. K natin, which is the negative 5. Ito na yan. O, di ba parehas lang yun? Madali lang siya. Kung gusto mo ang vertex point, tapos babalik kami standard form, try po mong balikan. Kung wala akong ginagawa, di, charot lang. Thank you sa pag-follow po, pusa. Okay na ba? Dash, thank you sa pag-follow po. Si Dash pala yun. Eh, sa pag-gagra pa, pag ganun na ganun na, para pabalik-balik naman eh. Ayun lang, tapos na, ayun lang. Tapos na yan. That's all. Kasi pag axis symmetry lang yan, ganun pa rin yan. So, value of x yan. X, y. Tatuloyin ko na lang para mas pakita. Pero hindi lahat ng ganyan nagkakatotoo yan. Kasi, hindi lagi patama. Kasi yung fraction form, yung given, mahirap na kasi complicated na doon. So, mamaya papakita ko. 4 into. Ano yung value natin for the 4? Eh, di ba sinapicture, negative 4 yan. Kung ganyan yan, hindi nasa to, hindi negative 4. So, gano'n pa rin. Wala kayo mag-graph. Nung yun, substitute lang nandito. Like this, ito. Paras lang naman. Nung hindi naman sa graph ko, ito na, pinapanood ko na nga. Ilang. Okay na tayo, para paulit-ulit na tayo, guys, ha? Okay na, pabuburahin natin to. So, okay na tayo dun sa given na to. Tapos, ulit-ulit mo. So, next problem po tayo. Yan. Medyo mahirap to. Mahirap na itong ganyan, no? Pero po ulit-ulit na to, eh. Oh, another problem, guys. Pinig, guys. Ito naman panibagong problem. G of x. G of x equal to 3 times x, times the quantity of x plus 2 times squared plus 4. Madali lang to. Gagraph pala lang yan. What is the value for the vertex form? Ano yung vertex natin? Ang vertex natin, which is the h, k. Anong sagot dito, guys? Madali lang yan. Oh. Ganito, pag h natin, change the sign. Positive 2, magiging negative 2. Pag k natin, copy na lang. So, 4 na lang. Yun lang, that's it. Tapos, yung axis of symmetry natin, axis of symmetry, ang axis of symmetry natin, yung h na lang. X equal to negative 2. Tapos, ang opening natin, since positive yan, upward yan. Mag-intercept, wala kasi naka-vertex form, mamaya na lang. Okay, madali lang to. So, gagamit natin yung 135 patterns, okay? Okay, tables of values na lang. O, 135 patterns na lang po tayo. So, 135 patterns. Ano yung ibig sabihin nun?
Okay. I-plotting the point natin yung vertex point. Ito. Negative 2 and 4. Saan ka? Asa na ba ako? Nalilito na ako. Yan. So, sa pamamagitan ng 1, 3, 5 pattern. Turo to ni Engineered Math sa YouTube. Ano ibig sabihin ng 1, 3, 5 patterns? Since upward yan, isang beses pataas magkabila. 3 beses pataas magkabila. 5 beses pataas magkabila. Pero bago ka magganyan, mag-umpisa tayo sa vertex point. So, right here, magkabilang gilid, magkabilang direction, isang atras, isang abante. So, isang atras, isang abante. Tapos, since upward yan, ano siya, isang beses ka mag-up or tumaas. Sa dalawa. Pangalawa, abante dito, atras dito. Tapos, 3 beses. 1, 2, 3. Dito. Dito. Dito naman 5 patterns. Dito naman sa paabante, isa dito patras. 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nandito siya. Ano ba ako? Ayan, 1, 3, 5 patterns lang. Okay, gano'n lang. Perfect angle na ba? Hindi pa po eh. Hindi po geometry yan. Ano yan? Parabola ng tawag yan. 1, 3, 5 patterns yan ah. Ito yung tinuturo ito yung Engineer Math. Panoorin nyo sa YouTube channel niya. Or sa TikTok meron yan. Upward yan. So, ito na yung magiging itsura ng graph natin sa mamagitan ng 1, 3, 5 patterns. Ibig sabihin, from the starting for that point of the vertex point, magkabila ang movement, paatras, pabante isang beses. Tapos 1, pataas, atras, abante isang beses, pataas 3 beses. Atras, abante sa magkabila, isang beses, tapos pataas 5 beses ka mag-up. Ano lang. Para makita, para mag-perform siya, or mag-drawing, para mag-perform siya into parabola. Okay? Gets? 1.1K. Thank you po. Salamat sa panonood, guys. Yan lang. That's all. Tapos na. Pag ayaw ng ganito, pwede gawin standard form. Kung ayaw ng vertex form, kung nagdududa ka. Or yan. Ganyan lang. Pwede naman lang siguro, tables of values is x and y. Pwede 3 pag tamad ka talaga. Kumari lang ha. Negative 2 and 4. Negative 3. Negative 1. Parang baliktad eh. Yeah. So, yan. So, substitute mo yung value for x. Ito. Para makuha mo yung sagot ng value of y. So, sabi dito, 7 daw. Kung 7 yan, 7 yung sa huli. O, reflection lang naman, di ba? Doon lang. Copy nito, yun lang. Sige, ngayon natin may trash issue. Ilan? 7 to plus 2. Squared plus 4. Bali ng y natin. 83. 9 squared. Ay, negative. Ay, ba't gano'n? Parang mali. Negative 3 yan, sorry. Nagkamali po ako. Negative 1 yan. Anong sagot? Hindi sagot. Negative, positive 1 times 3. 3 plus 4 is 7. Ano yun? Yun lang. That's all.
Sige, screenshot mo muna for the 20 seconds. Ayun muna ako ng banana chips. Mag-standard form muna tayo, guys. Excuse me. Kaya mo na, kuha ko ng barbecue. Wait lang. Shake natin. Ito, banana chips to. Bala ko lang tintinda doon sa harap ng spoon. Lutong siya. Barbecue flavor. Nawawala na itong choco. Ito naman. So, okay na tayo dito, guys, ha? Gusto nila yung standard form. Madali lang yan. Ayan. Ano tayo dito? Pero, yung graph, ganun pa rin. Paras din. Pero burahin natin itong mga to. Dito, ayan, like here. PEMDAS yan na parenthesis. Square mo din yung first term. dx squared yan. Yung sa middle term, multiply mo yung first term, second term, tsaka exponent. Hindi magiging positive 4x. Tapos, multiply mo yung last term. O square mo yung last term. Hindi magiging positive 4. Plus 4. Distribute to. PEMDAS po yan, 3x squared, 12x plus 4. Ilan? 3x squared plus 12x. 12 plus 4 is positive 16. Ayan na pa yung sagot. Y na natin. Ang y-intercept natin is ang y-intercept natin is ordered per 0 and 16. Tapos nun, reflection, yung reflection point, yung sulat na yung formula, so 0 plus x sub r
over 2. Tapos yung axis of symmetry natin, which is the negative 2, negative 2. Ilan? X of r, cross multiply. 2 times negative 2 is negative 4. So, ano na to? Negative 4 and 16. Ito na po. At all. Pag rinap mo siya, sunod na rin. Ganun na rin ang graph niyan. So, pag nag-Desmos calculator ka, sige, kunin ko yung Desmos. Complete na lang. Paras lang naman yun eh. Ito ang magiging reflection niya. Magkakamukha ng y-index ay magkakamukha yung reflection point. Gawa ng axis of symmetry natin. Okay. Wait lang. Desmos, download niyo yung Desmos. Compute na natin to. Pwede ganito, pwede ganyan. Parehas lang naman yung graph natin eh. Okay, so y is equal to 3 times the quantity of x plus 2 times b squared plus 4. Ayan. Ito na po. Ito pa yung chitsura ng graph natin dito. So, yung vertex natin, which is the negative 2 and 4. O, diba? Parehas lang. Yan po. Okay, gawin natin yung axis sa symmetry natin. Is x equal to negative 2. Ayan. Reflection natin, ordered per 0, 16. Level. Tapos, ito naman, ordered per negative 4, 16. Level natin. Bakit may point? Ito na po guys Pakita natin yung label nito. So right here, dito, ito na siya. Pag nagde-Desmos calculator ka, pwede. Double check lang naman. Pero pag sa klase, bawal to. Bawal kasi ng cellphone. Magmamanual graph ka naman. Blur ba? Makikita nyo. Parang hindi makita. Wait, nalapay ko siya. Ito yung graph. Medyo malabo, no? Okay na tayo dito. Hindi ko na yung mag-graph kasi paras-paras lang naman. Ano kasi madali lang naman to. Parang wala kasawa-sawa. Ito medyo complicated to Yan na lang. Mamaya na to. Okay, another problem guys. Hello kay JZ Sar Del Pianado. Pag-try natin to guys Okay, y is equal to negative times the quantity of x minus 2 times x minus 4. Yan. Ano magagawin natin? Point method yan, di ba? Aray ko. Point method yan. So, pag point method, ganito, first term times first term is x squared. Kaso may negative. Mamaya may negative. X squared. Tapos, x times negative 4 is negative 4x. Negative 2 times x which is the negative 2x. Ano lang, combine lang. Tapos, negative 2 times negative 4 is positive 8. Then, combine like terms.
Yan na. Hindi 6x plus 8. Final na ba yan? Hindi pa. Distribute natin negative. Ito, madalas ito nagkakamali sa mga estudyante. Ano pa? 8. Okay, distribute natin yung negative sign, di ba? Ilan? Negative x squared plus 6x minus 8. Ito yung magiging y natin. So, y is equal to negative. Ay, ito pa nga lang, para mas mahirap na nga, oh. Yung h natin is negative. Ito yung a, negative 1, tapos b natin is 6, tapos yung c natin is negative 8. So, yung b natin is negative 6 over 2a. 2 times negative 1. Ilan? So, idadiretso ko na lang. So, positive or 3 na lang ang h natin. Di ba? Tapos, ang k natin, 4, negative 1, c natin is negative 8, minus, yung b squared natin is 6 squared minus 4a. Ang a natin is negative 1. Then, simplify. Magiging 32 minus 36 over negative 4. Ilan? So, 4 to over negative 4, d 1 na lang ang k natin. So, ito na po yung final answer natin for the h and k natin. Ang h natin will be the 3 at k natin is 1. Yun lang. At yung vertex natin is 3 and 1. Tapos, ang axis of symmetry natin, which is the x equal to 3. Tapos, ang natin, opening natin, is since negative yan. Pag negative, downward yan kasi negative. Okay? Kasi ang downward yan is a is less than to 0. Okay. Yung negative 1 is less than to 0. Mas mataas sa 0 is sa negative. Ano pa ba? Y-intercept. Ang y-intercept natin, since constant yan, order per 0 and negative 8. Kasi let x equal to 0. Pag kumuha ka ng y-intercept. Okay? Wala na ba? Reflection point, parang may kulang. So, pag reflection point, ang sagot sa reflection point, since reflection point, magiging 6 and negative 8. Sa pamamagitan ng formula ng reflection point is 0 plus x sub r over 2 times yung axis symmetry natin is 3. Hindi 2 times 3 is 6. So, yun lang. That's all. Tapos na. Okay na tayo, diba? Medyo mahirap yung trabaho ng ganyan, Pwede naman yung y-intercept at reflection point, mag-graph pa lang yan. So, doon na nagkakaroon ng vertex point. Nag-reflect yan po yan. Mga yan. Sige, screenshot mo na. Okay? Katapos na mag-graph pa tayo. Or kaya naman, mag-ano tayo ng tables of values or gano'n na lang para mas madali. Madali lang naman to para sa inyo, diba? Parang kulang yata yung writing ko. Wait lang. Sin yung ko, ball pen.
Ay, nandito si Isimat. Welcome back. Okay na tayo dito, di ba? Brine natin to. Hindi naman kasi magkasya nito kasi yung pag ano eh. Ganun naman kasya. Pagkasyahin natin to. Hirap na mag-graph pag ganyan eh. Since negative 8 yan, ganito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na. So, yung i-platin the point natin yung vertex point, which is the 3 and 1 dito. Since ano yan, negative yan, yung axis symmetry natin is x equal to 3. Downward yan, downward. Kasi negative siya. Okay, so yung y-intercept natin, i-platin the point natin to. So, 0 and negative 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito siya. Ay kamukha ng reflection point, which is the 6, negative 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so downward yan. Ito na yung magiging right here dito. Yan. Yung graph natin. Yun lang. Missing algebra. Okay. Hey, sir. Ang gusto mo matutunan yung algebra, just sa YouTube channel ko. Meron ako sa YouTube channel ko. Kasi meron akong discussion about sa algebra. Matagal kasi ako naglalib eh. Ganyan. Okay, nakakamiss talaga mag-algebra. Okay na tayo doon sa graph ah. Pag nag-graphing paper po kayo, make sure po talaga, pantay lang po talaga ang mga number lines. Pag hindi, nagkaluko-luko talaga yung mga distansya. So that's it na kailangan kapag yung math teacher nyo is masela, titignan nila yung drawing. Kasi masaselan sila pagdating sa mga figures or drawings. Okay? Okay na ba? Screenshot na natin to. So, mapatungan muna tayo sa mga vertex form. Okay na tayo dito ha. So, yan. Doon nila nagagal parehas din eh. So, vertex pa na hinahanap natin. Ito yung sinagot natin kanina. So, y is equal to negative x squared plus 6x minus 8. Okay, groupings po. Papalabasin natin yung negative. O, factorable to. So, negative x squared minus. Okay, add b squared. B over 2 squared. Ano naman b natin? So, wag nito papakalaman tong ganina to. Dito kayo mag-focus. Negative 6 over 2 times b squared. Yan. So, negative 3 squared, hindi 9 yan. So, 9 yan. So, negative times x squared minus 6x plus 9. Positive 9 kasi add nga eh. Minus yung sinugot natin kanina, subtract. Subtract a times b squared yung sinagot natin kanina. B over 2 squared. Ang a natin, guys, dito sa labas, hindi sa loob. Marami kasi nagkakamali. Ang a natin, yung nasa loob, which is the negative 1. Sinagot natin kanina, which is the 9. So, negative 9 to. Subtract ka. Subtract negative 9. Yan. Pag sinimplify mo to, di na kasya. So, factorable yan, di ba? So, negative x
minus 3 squared. Ilan? Negative, positive. Negative 8 plus 9, hindi plus 1 na lang. So, final answer na to. Ito na to. So, yun na. Ito yung vertex form natin dito sa equation na to. Yan, magkasya. Yan, okay na. That's it. Yun lang. Kasi ganun din naman eh. Yung negative 3, magiging positive 3, tapos copy 1. Ito parehas din. Ano na pinagbago? Ang pinag-aiba nga lang is the vertex form, di ba? Okay, hindi ko na igagrap kasi paulit-ulit na tayo. Na. Okay na ba guys? So last ano na tayo? Abang-abang kasi ito eh. Burahin natin to. 62% na ako guys. Medyo nalas-las na. Next problem. Ito pinakamahirap dito guys ah. Mahirap yan. Mahirap to. So, y equals to negative 4x squared minus 6x plus 4. Ayan. Paano to sasagutan? Gamit ang graph of the quadratic function. Since standard form yan, diretso h and k po tayo. So, may formula naman yan, di ba? For the h, negative b over 2a, madali lang yan. So, ito po yung A is equal to negative 4. B is negative 6. At yung C natin is 4. Okay? Ang gagawin natin dyan, substitute lang naman, di ba? So, B natin is negative 6. Dadiretso ka na, ha? Positive 6 over negative 8. Positive 3 halves. 3 halves na ba? 3 over 4, sorry. So, 6 over 8. 2, 4, 6. Oh. 3/4 nga, kaso negative. So, negative 3 over 4. Hirap niyan, ha? Page natin. Tapos, ang kain natin, 4ac of minus b squared over 4a. Substitute lang. O, negative 4. C natin is 4. Minus yung b squared natin, which is the negative 6 over 4 times 1 get negative 4. Simplify. Direct ko na lang. Hi, Alex. So, negative 64 minus 36 over negative 16. So, yung k natin is equal to 25 over 4. Hirap.
Ayaw ka na mag-fraction. Kasi pag nag-plotting the point sa mixed number, pwede para mas madaling i-co-op nyo sa pata nyo. So, di ba yung 25/4, di 6/4, 6 and 1/4 yan. Okay? Ganun lang. Okay. Meron na tayong yung H and K natin. Ganun lang. That's it. That's it lang, guys. So, okay na ba tayo? Nabuburahin ko na to. So, meron na tayong H and K natin. So, ito yung vertex natin, which is the, ordered per negative 3/4 and 25/4. Axis of symmetry natin, which is the x equal to negative 3/4. Hirap. Hirap ng fraction Hindi ito magti-favor sa values kasi nakakaloka. Mag-iibang po talaga ways niyan. So, mas maigi lang po kayo ng reflection point at y-intercept na lang. Para mas madali lang naman, di ba? Since negative yan, so downward yan. Kasi negative. Downward lang po ito, ha? Kasi negative yan, ha? Hirap pa naman magturo kasi sakit sa lalamunan. Excuse me. Tapos yung y-intercept, ang y-intercept kasi constant yan, di ba? So, ordered per 0 and 4. Tapos yung reflection point, paano makukumpute ang reflection point? Ganito yan. So, 0 plus x sub r over 2. Tapos yung axis symmetry nyo, which is na negative 3/4. Cross multiply, dito na lang, magiging xr over 1. Kasi xr times 1 is x sub r. Ganito. So, 2 times negative 3/4. Cancellation method to. Magiging negative 3/2. 3/2 na po yung reflection natin 3 halves. So, negative 3 halves po tayo. Yan. 4. Yan. Okay na tayo, device, guys, Yan lang. So, ang gagawin natin dyan dito, guys, magagraph na to po tayo. Since mahirap to, may fraction, so pwede mo siya i-detalye kung lalaki yung kung isusum in natin yung mga numberless para makita naman kung tama yung pagkalagay ng reflection point sa pamagitan ng des point sa desmos or GeoGebra pwede naman. So mag-graph po tayo dito, right here. Mahirap yung pag may fraction complicated yan So 3 halves mahirap na. Kailangan malaking graphing paper. Hindi ko pwede ganyan. So, meron na po tayong ganyan. So, pag nagtatables of values ka, so medyo mahirap. Mahirap na mag-tables values kapag may graph dito. Ang hirap nito. So, mag-vertex point muna tayo para mas makita. Burahin natin to in 20 seconds, okay? Okay na, burahin na natin to para makapag-ano tayo ng vertex point Okay, vertex point po tayo. So, y is equal to, groupings po tayo. Okay, groupings. Ito medyo mahirap tong i-factor out kasi
Complicated na po to. Okay, so dito, papalabasin natin yung negative 4. Ang problema nga lang, hindi siya factorable. Para maging 6 na yan, so negative 4 ang labas. May parang po tayo per way. Plus, bakit 3 halves? Kasi, pag 3 halves yan, negative 4 times 3 is negative 12 over 2. Sagot niyan is 6x. So, ito ni pinapactor out. Medyo mahirap yung ganitong sitwasyon In case of ganyan, ayaw nila yung mga fraction kasi yung iba sa kanila hindi may pinapactor kasi hindi kaya ito i-factor out kasi hindi siya factorable. Pero nagpa-factor out, factorable siya kapag gumagamit po tayo ng mga way, gumagawa tayo ng parang in fraction part para maging tumama yung ulit. Ganun lang yon. Hirap, no? Complicated na po yung fraction, Anong gagawin natin? Kalahati po sa 3 halves. Eh di I am sorry. Mayroon may kulang. All over 2. Pag binaliktad mo, 3 halves times, kabaliktaran ng 2 is 1 half. Eh di na to, 3 over 4. Ilan? 9 over 16. Ay, squared pala yan, sorry. Patawarin niyo ako. Ako pa yung nagkakamali. Squared pala yan, nakalimutan ko. So, 9 over 16. 3 over 4 squared. Kasi, pag tinimes mo, 3 times 3 is 9, 4 times 4 is 16. 3 part plus 3 part is 3 halves. 9 over 4. Ano ba yan? Nagkakamali ako. Hindi pala 16 yan. 9 over po to. So, tanda, 9 over 4 po. So, negative 9 over 4. Oh, mali pala to. 9 over 4 yan. 16 to. 16. Eh di, ano yan? 25 over 4. Over 4 to. Negative Negative siya. So, mali. Negative. Ay, nalilito kasi ako Ano kasi yan. So, 4 times, 4 minus the quantity of negative 9 over 4. 9 over 4. Eh di, 25 over 4. So, yun yung sagot natin dito sa y. O, complicated kasi to. So, ipapaliwanag natin maigi to, guys. Itong, factor out ng ganitong groupings na to, since alam naman ng mga tao doon, hindi siya factorable. So, may factorable for the fraction. Kasi, negative 4 times 3 is 12 over 2. Negative 6x na lang yan. Factorable siya. Kaya lang, naka-fraction. Medyo mahirap yan, Kalahati sa b squared natin, kalahati sa b natin, which is now 3 halves. Ito na po. So, ano na to? Division of the fraction. So, reciprocal of these two, maging 1 half, edi 3/4 times squared, edi, ano na yan? 9 over 16 to, 9 over 16. Then, yung natin, yung subtract negative 4, yung a natin, dito kayo tumingin. A natin is the negative 4, times yung sinagot natin, which is the 9 over 16. Cancellation method, magiging negative 9 over 4. Then, so since yan, square of a binomial, para siyang completely the square root. Ito na yung sagot natin. 25, ay, mali pala to, plus to. So, y is equal to negative 4 times x plus 3/4 times squared plus 25 over 4. Ito na po yung sagot natin. So, yung vertex natin, negative 3/4, ganun na rin. 25 over 4. Yung axis sa symmetry natin, ganun ma rin. Reflection pa yung nakita ko na, di ba? So, mag-graph na po tayo. So, 20 seconds screenshot nyo, Yun lang. Medyo na maus na ako. Mahirap ito i-graph kasi may negative yan, Sobrang hirap nito. So, after
ako mag-enlate, tapos natin yung mga naka-pictures to, okay? Para makita lang naman ito. Mahirap yung ganyan sitwasyon. Pag-fraction, yung pinaka-ayaw ko yung, hindi naman na ayaw ko, ang mas ayaw ko yung decimal. Kasi endless na po yung pag-isulat niya, yung pinaka-dulo. Pinaka-ayaw ko niyan. Decimal hirap Okay, burahin na natin ito, mag-graph muna tayo. Okay, so since naka-fraction yan, like this, on-port yan. So, mahirap to. Ay, ayoko na. Napasuko ako dito. So, Desmos calculator na lang po tayo. Hirap na ito Hindi na kayo ng manual. Pag sa graphing paper, medyo mahirap yung gap kasi may fraction. So, Desmos calculator muna tayo. Hirap na ito Okay, Desmos calculator natin itong ganito na to. Guys. So, game. Desmos calculator here. Compute ko muna to. Y is equal to negative 4x squared minus 6x plus 4. Ayan na po. Downward po to. Yan. Yan. Ito yung magiging itsura niya for the graph. Medyo tinatamad na ako. So, yung natin, axis symmetry natin, which is the negative 3 divides sa 4. Yan, axis of symmetry natin Yan. Pero yung pag-uusapan natin reflection pa tsaka y-intercept natin, medyo complicated. Dito naman, I ordered per 0,4. Level. Dito naman, reflection point is negative 3 over 4. Comma 4. Yan. Or kaya, pag 3 halves is 1.5. Depends. Ito. Ito na po. Hindi ko na pa i-graph kasi sobrang hirap na. Yan. Ito na po. Ayan na po. Okay na. That's it. Yun lang. Okay. So, tapos natin mag-graph nito. So, ano na tayo? So, last example muna tayo. Mahirap na to Dito naman guys, ito. O yan. Wala nang iba. Okay, game. So, y is equal to 2x minus 1 squared plus 1. Vertex form to, medyo mahirap yan Pero ang isipin kasi, akala nila yung h natin is negative 1. Nagkakamali kayo, mali. Kailangan guys, yung x, yung quadratic when is equal to 1, yun ang priority for that piece of the problem. Ito, mahirap na to Ang target natin sa quadratic term or yung x squared, kailangan equal siya sa 1. Kasi pag highest siya sa 1, magpa-factor out ka talaga. Okay? Okay, so sabi dito, yan. Yan, okay na. 2x and 1 and 1 up. Saan po yung nakuha yung 4? Distribute ba, sir? Ito yung pinapagalaw, di ba? Tingnan natin. 4 ba? Okay, 4 ang labas. E dito times 2 di 4 daw. Tingnan natin sa Desmos
Okay. Diba, nalilito na ako. Wait lang. Double check natin sa Matway. Wait lang. Nagalit na tuloy si Rex. Sir Rex. Okay, so translate natin dito sa ganito na to. Guys, mamaya na lang natin to. Ano na tayo? So, ano daw? Standard form. Sabi daw, x, mali. Saglit. X squared negative x plus 1/4 plus 1. Distribute the 4x daw, 4x squared minus 4x. And d plus 1 plus 1. O, di go. Okay na, 2. Okay na ba, Sir Rix? Parang mali ata yung equation ko. Ito, tumama naman kaya lang mali yung factor out ko. Tanong ko lang, sir, saan po yung nakuha yung 4? Dito po. Distribute po kailangan niya, sir. Ginanon lang or wala-wala lang. Sige, try na natin sa math. Dinidistribute na ba ito sa squared? Pati sa labas? Okay. Mali ang interpretation ko. Ayun lang. Yung may natin, di ba? Pero ang tanong, tama ba ang vertex natin? Hala ka, ano nangyari? What's happening? 2x minus 1/2 is squared. Okay. Dito, sir. Okay, sige, gets. Mali interpretasyon ko. Hindi pala ako nagkakamali. Sige, ngayon wala nang laman Bubos na ako. So, dito sabi doon ni Sir Rix. Dito. Ito daw. Distribute to. Ayan. Hindi ko lang silent sulatan pa. Ano yan? Distribute exponent. Ayun. Mali interpretation ko. Okay na. Mali interpretation ko. Okay. Losses exponent yung square. Distribute pa yung AB times N is equal to A and B. Sige. Galing talaga. Buti nakita mo, sir. Wala pala akong magbasa ng mata. Parang may kulang kasi ako ng binabasa ko. Okay na. O, sige, mag-graph na tayo. Dami eme. Ganun pala yun. Naman pala akong mali, no? Pero tama naman yung ano ko, no? So, yung vertex natin, okay, y-intercept natin, wait lang Okay, tama naman yung y-intercept natin. So, vertex natin is 1/2 and axis of symmetry is x equal to 1/2. Tapos yung opening natin, upward. Tapos yung y-intercept, ito yung y-intercept na isa. Y-intercept is the per 0 and 2. Tapos yung reflection point, ang reflection point nito ay wala tayong reflection point dito. Hindi nakikita. Parang may kulang. Okay, magre-reflection point po tayo. 0 plus x sub r over 2. Axis of symmetry natin is 1/2. Edi yan na. Cancel out na yung 2. Edi 1 na. So 1, 2. Ang reflection natin. Ito. Cross multiply ito. Tapos 2 times 1/2 is 1 lang po. Yan. Na. Ito na. Makita na.
Sige na, mag-graph na tayo. Ayusin ko lang kung ano to. Kasi yung touch ingo natin. Hirap naman magsumagot. Wala yung ano. Correction tape. Hanapin ko yung correction tape. Wait lang. Sambit lang. Hirap pa naman mag-edit nito. Wait lang sila. Naglag ko yung chok ko. Distribute pala to. Ilan na. Okay na. Ayan, na-mix ko na. Pwede siya maging ganyan, no guys, no? Pero pares din, no? Ganun din naman, no? Pag pinactor out lang siya. May kulang yata information ko dito, guys. Dali lang, dagdagan natin information nito. Or, na. Okay na. It's na. Sige. Okay, guys. Okay. So, yan, ganyan. Magbura na tayo, ha? Kasi pag rinat desmos yan talaga. So, totoo. Okay, paano na tayo mag-factor out nito, guys? Mahirap na. Ay, ginagawa natin. Convention nito. Yan. Sabi daw, distribute nito. Kasi pag pinactor out nito, papalabasin natin yung 2. Kasi pag distribute na, magiging 1 na po. Ang totoo, at mag-distribute ka pa, di magiging 4 times 20 of x minus 1 half times square plus 1. Gawin na natin yung So, gawin na natin yung 2x minus 1. Yan. Kasi pag inano mo to, mag-groupings ka pa. Kasi pag binalik lang naman, okay lang naman dito, di ba? So, yan. Parang binalik lang yan. Okay lang. So, yan. So, dismiss na lang para mo tumama to. Yan lang. Dismiss na lang yan.
Type mo na lang sa calculator. So, that's it, guys. Yun lang, yung share na, okay, magpapahinga muna ako kasi, na ako, full storage na ako. So, after ako mag-live, ipopost natin niya sa TikTok, guys, ha. Then, popost ko pa yun sa YouTube. Okay, ingat.